Tuwing sasapit ang linggo, bago pa sumikat ng tuluyan ng araw, gising na si Aling Sonia. Habang tahimik pa ang buong barangay, abala na siyang nagwawali sa bakuran. Nagdidilig ng kanyang mga halaman at pinipitas ang ilang dahon ng malunggay mula sa punong ilang taon na niyang inaalagaan. Isa yun sa ipinagmamalaki niya. Luntian, malusog, at hitik sa dahon ng puno sa kanyang bakuran. Pagkatapos maghanda ng almusal, isusuot niya ang kanyang pinakapinaplantyang bestita, kukunin ang rosaryo, at maglalakad patungo sa simbahan. Hindi siya halos lumiliban sa misa. Kapag may nobina, naroon siya. Kapag may prayer meeting, isa siya sa mga unang dumarating. Kapag may paglilinis ng simbahan, hindi mawawala ang kanyang pangalan sa listahan ng mga boluntaryo. Sa mata ng maraming tao, si Aling Sonia ang larawan ng isang mabuting Kristiyano. Napakasipag talaga ni Aling Sonia, wika ni Aling Esther habang nagayos ng mga upuan sa loob ng simbahan. Kung lahat sana ay katulad niya, siguradong mas maraming aktibo sa simbahan. Sumang-ayon naman si Aling Baby. Oo nga, hindi talaga siya napapagod sa paglilingkod sa Diyos. Ngumingiti lamang si Aling Sonia sa tuwing naririnig ang mga papuring iyon. Hindi siya nagsasalita ng marami, ngunit halata sa kanyang mukha ang kasiyahan sa magandang tingin ng mga tao sa kanya. Samantala, sa kabilang bahay ay naninirahan sina Aling Ruby, ang asawa niyang si Mang Randy, at ang kanilang anak na si Eric. Hindi marangya ang kanilang buhay. Umaasa lamang ang mga ito sa maliit na kinikita ng kanilang anak na si Eric bilang isang construction worker. Habang si Mang Randy naman ay paminsan-minsan na lamang nakakapaghanap buhay dahil sa kanyang mahinang kalusugan. Pero ganun pa man, kilala rin ang pamilya ni Aling Ruby sa pagiging magalang at matulungin. Kahit kakaunti ang meron sila, marunong silang magbahagi sa kapwa kapag merong pagkakataon. Isang umaga, matapos ang misa sa simbahan, nakita-kita ang mga magkakapitbahay sa labas ng simbahan. Ang ganda na naman ng malunggay mo, Sonia, bati ni Aling Baby. Ang kapal ng mga dahon. Ngumingiti lang si Aling Sonia. Oo nga, inaalagaan ko kasi araw-araw. Napatingin naman si Aling Ruby sa puno ng malunggay habang tahimik na naglalakad pa uwi. Hindi niya alam na darating ang araw na ang simpleng punong iyon ang magiging dahilan upang mabuksan ang mga mata ng buong barangay. Pagsapit ng hapon, biglang inubo ng malakas si Mang Randy. Halatang nanghihina ito at halos walang ganang kumain. Pinayuan siya ng health worker na humigop ng mainit na sabaw na merong malunggay upang kahit papaano ay lumakas ang kanyang katawan. Napatingin si Aling Ruby sa kanilang kusina. May bigas pa silang panglugaw, ngunit wala ni isang gulay na maihalo rito. Dahan-dahan siyang tumingin sa bintana. Mula roon ay tanaw na tanaw niya ang luntiang puno ng malunggay sa bakuran ni Aling Sonia. Huminga siya ng malalim. Siguro hihingi na lang ako ng malunggay kahit kaunting tangkay, bulong niya sa sarili. Sana na may wag akong tanggihan ni Aling Sonia. Hindi niya alam na ang simpleng pagkatok na yon ang magsisimula ng isang pangyayaring magbabago sa buhay nilang lahat. Kinabukasan, mas lalong nanghina si Mang Randy. Halos hindi na siya makatayo sa higaan dahil sa lagnat at walang tigil na pag-ubo. Habang pinupunasan ni Aling Ruby ang noo ng asawa, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Wala silang perang pambili ng gamot at ang natitira nilang bigas ay sapat na lamang para sa isang kalderong lugaw. Tahimik na nakaupo si Eric sa isang sulok ng bahay. Hindi pa rin siya nakakahanap ng panibagong trabaho matapos magsara ang construction site na kanyang pinapasukan. Nay, ako na lang ang hahanap ng mahiraman.
Mahina niyang sabi. Umiling si Aling Ruby. Nako, hindi na anak. Kaunting malunggay lang naman ang kailangan natin. Baka naman bigyan tayo ni Aling Sonia. Muling sumagi sa isip niya ang mga papuring naririnig niya patungkol kay Aling Sonia. Isang mabait, relihiyosa, at laging handang maglingkod sa simbahan. Kaya kahit nahihiya, naglakas loob siyang kumuha ng maliit na mangkok at nagtungo sa bahay ng kapitbahay. Pagdating niya sa bakuran, napansin niyang lalo pang sumasagana ang puno ng malunggay. Halos sumasayaw ang mga dahon sa ihip ng hangin. Sapat iyon para sa maraming pamilya. Marahan siyang kumatok sa gate. Aling Sonia, magandang umaga. Lumabas si Aling Sonia habang may hawak na pandilig. Ay Ruby, anong may paglilingkod ko? Ngumiti si Aling Ruby kahit halatang nahihiya. Ay, pasensya ka na ha. Nilalagnat kasi ang asawa kong si Randy. Maglulugaw sana ako. Baka naman pwedeng makahingi ng kaunting malunggay. Kahit ilang tangkay lang. Napatingin si Aling Sonia sa puno. Saka muling tumingin kay Aling Ruby. Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi. Pasensya ka na Ruby ha. Baka maubos kasi. Marami pa akong paggagamitan yan. Pinaghirapan ko ring alagaan ang punong yan. Parang natigilan si Aling Ruby. Hindi niya inaasahan ang sagot nito. Hindi naman niya hinihingi ang buong puno. Kaunting dahon lamang sana para sa may sakit niyang asawa. Ngunit pinilit niyang ngumiti. Ganun ba? Sige, naiintindihan ko. Mahina niyang isinara ang gate at dahan-dahang naglakad pa uwi. Mula sa di kalayuan, nakita ni na Aling Esther at Aling Baby ang nangyari. Nagkatinginan sila, ngunit walang nagsalita. Hindi nila alam kung dapat ba silang makialam o manahimik na lamang. Pagdating sa bahay, agad na napansin ni Eric na walang laman ang mangkok sa kamay ng kanyang ina. Nay, hindi po ba kayo pinagbigyan? Muling umiling lamang si Aling Ruby. Wala raw siyang maibibigay anak. Napayuko si Eric. Ramdam niya ang lungkot at hiya sa kanyang ina. Ngunit wala siyang magawa. Tahimik na nagsaing si Aling Ruby at iniluto ang simpleng lugaw. Wala itong kagulay-gulay. Wala ring karne. Asin lamang ang pampalasa. Habang pinapakain niya si Mang Randy, pilit itong ngumiti. Salamat Sapat na ito. Mahina nitong sabi. Ngunit sa puso ni Aling Ruby, mas masakit kaysa gutom ang naranasan niya noong araw na yon. Hindi dahil ipinagdamot ang malunggay, kung hindi dahil ang taong araw-araw niyang nakikitang nakaluhod sa simbahan ang unang nagsara ng pinto sa isang kapitbahay na nangangailangan. Lumipas ang ilang araw matapos ang nangyari. Sa paningin ng marami, wala namang nagbago kay Aling Sonia. Katulad ng nakagawian, maaga pa rin siyang pumupunta sa simbahan. Siya pa rin ang nauunang magsindi ng kandila, nag-aayos ng mga upuan, at masigasig na nakikilahok sa bawat gawain ng kanilang samahan. Tuwing matatapos ang misa, madalas siyang lapitan ng kanyang kapwa nagsisimba. Aling Sonia, salamat at lagi kang handang tumulong sa simbahan ha. Sabi ng isa. Pagpalain ka sana lalo ng Panginoon. Dagdag naman ng isa pa. Ngumingiti lamang siya at marahang tumatango na para bang mahinhin. Sa kanyang isip, sapat na ang ginagawa niyang paglilingkod upang matawag siyang mabuting Kristiyano. Ngunit sa kabilang dako ng barangay, unti-unti nang napapansin ng ilang kapitbahay ang isa pang mukha ni Aling Sonia. Kapag may batang kumakatok upang manghingi ng kaunting tulong, madalas niyang sabihing, wala akong maibibigay sa inyo kahit piso. Kapag may kapitbahay na nanghihingi sa kanya ng malunggay, iisa lang ang kanyang sinasabi. Ayaw niya daw maubos ang kanyang malunggay sapagkat may pagkagamitan pa siya nito. Samantala, kahit hirap sa buhay sina Aling Ruby, Mang Randy at Eric,
Hindi nila nakakalimutang tumulong sa abot ng kanilang makakaya. Isang hapon, may matandang babaeng napadaan sa kanilang bahay. Halatang pagod na pagod ito at uhaw na uhaw. Ale, baka naman pwedeng makahingi ng isang basong tubig. Uhaw na kasi ako. Pakiusap nito. Hindi nagdalawang isip si Aling Ruby. Pinapasok niya ang matanda. Pinainom ng malamig na tubig at pinakain pa ng natitirang pandesal. Nako, wag na. Yan na lang ang natitira niyong pagkain. Nahihiyang sabi ng matanda. Ngumiti si Aling Ruby. Mas masarap pong kumain kapag may kasalo. Mula sa kanyang bakuran, tahimik na nasaksihan ni Aling Esther ang eksena. Napabuntong hininga siya. Talagang kakaiba ang puso ni Ruby. Bulong niya sa sarili. Kinagabihan, nagtipon-tipon sina Aling Esther at Aling Baby sa labas ng kanilang bahay. Hindi pa rin talaga mawala sa isip ko ang nangyari noong humingi si Ruby ng malunggay, sabi ni Aling Baby. Totoo, sagot ni Aling Esther. Ang hirap isipin na ang taong laging nasa simbahan ang siyang nagdamot sa simpleng hiling. Napailing silang dalawa. Hindi naman natin alam ang laman ng puso ng tao, dagdag ni Aling Esther. Pero minsan, mas nagsasalita ang ginagawa kaysa sa sinasabi. Dumating ang sumunod na linggo. Sa homily ng pari, tahimik ang buong simbahan habang pinabasa ang talata mula sa sulat ni Santiago. Ano ang silbi ng pananampalataya kung wala namang gawa? Ang pananampalatayang walang kasamang pag-ibig at pagtulong sa kapwa ay patay. Parang biglang bumigat ang hangin sa loob ng simbahan. Hindi sinasadyang napatingin sina Aling Esther at Aling Baby kay Aling Sonia. Tahimik itong nakaupo. Ngunit tila may kung anong bumabagabag sa kanyang isip. Sa unang pagkakataon, ang mga salitang narinig niya sa misa ay hindi lamang dumaan sa kanyang pandinig. Unti-unti itong tumimo sa kanyang puso, ngunit hindi pa sapat upang baguhin ang kanyang pagkatao. Hindi pa niya alam na may darating pang mas mabigat na pagsubok na magtuturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagiging malapit sa Diyos. Makalipas ang ilang linggo, naging abala ang buong barangay sa paghahanda para sa piyesta ng kanilang patron. Isa si Aling Sonia na nanguna sa paglilinis ng simbahan. Mula umaga hanggang hapon ay halos hindi siya nagpahinga. Kahit ilang beses siyang pinagsabihan ni na Aling Esther at Aling Baby na maghinay-hinay naman, ipinagkibit balikat niya lamang ang mga ito. Kaya ko pa naman ito, nakangiting sagot niya. Masaya akong nagsisilbi sa simbahan. Ngunit pagsapit ng gabi, nakaramdam siya ng matinding paninikip ng dibdib at pati na rin pagkahilo. Nang subukan niyang tumayo, bigla siyang bumagsak sa sahig ng kanyang bahay. Mabuti na lamang at narinig ng kapitbahay ang malakas na kalabog. Dalian niyo! Dawagin niyo ang barangay health worker! Sigaw ng isang residente. Hindi nagtagal ay isinugod si Aling Sonia sa pinakamalapit na ospital. Dahil sa pagod at mataas na presyon ng dugo, kinakailangan siyang makonfine ng ilang araw. Kinabukasan, maraming nakaalam sa nangyari. Sa group chat ng samahan ng simbahan, sunod-sunod ang mensahe. Praying for your fast recovery, Aling Sonia. Pagaling po kayo. Isasama po namin kayo sa dasal. May ilan din namang bumisita, ngunit sandali lamang. Pagkatapos magdasal at magkamustahan, ay isa-isa rin silang umuwi dahil sa kani-kanilang gawain. Tahimik na napahiga si Aling Sonia sa kanyang kama sa ospital. Noon niya unang naramdaman ng matinding pag-iisa. Wala siyang asawa. Ang mga kamag-anak niya ay nasa malalayong probinsya. Ang mga taong araw-araw niyang nakakasama sa simbahan ay may sarili ring mga obligasyon. Kinahapunan, bumukas muli ang pinto ng kanyang silid. Inaasahan niyang isa na naman sa mga kasamaan niya sa simbahan ang papasok. Ngunit nagulat siya nang makita si Aling Ruby. Bitbit ang isang maliit na lalagyan ng mainit na sabaw.
Kasunod nito si Mang Randy na ngayon bahagya ng nakabawi sa karamdaman at si Eric na may dalang prutas. Napaupo si Aling Sonia sa kanyang higaan. Ruby, kayo ng pamilya nyo? Ngumiti si Aling Ruby. Nabalitaan kasi naming na ospital ka. Nagluto ako ng mainit na sabaw para sa'yo. Baka makatulong kahit papaano. Hindi kaagad nakapagsalita si Aling Sonia. Si Eric naman ang nagsalita. Kung may kailangan po kayo rito sa ospital, sabihin nyo lang po, ako na po ang bibili. Napayuko si Aling Sonia. Unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa sakit, kung hindi dahil sa hiya. Naalala niya ang araw na kumatok si Ruby sa kanilang gate. Hawak ang isang maliit na mangkok. Kaunting malunggay lamang ang hinihingi nito para sa may sakit nitong asawa. Ngunit pinagdamot niya yon. Ngayon, ang mismong taong tinanggihan niya ang siyang nag-abala upang alagaan siya. Habang pinagmamasdan niya sina Ruby, Mang Randy at Eric na masayang nagkikwentuhan sa loob ng silid, hindi niya napigilang mapaluha. Hindi siya inusgahan. Hindi siya sinumbatan. Hindi rin siya pinaalalahanan ng kanyang nagawa. Sa halip, kabutihan ang isinukli sa kanyang pagkukulang. Sa katahimikan ng silid, tila umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ng humili ang minsang narinig niya sa simbahan. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay nasusukat sa pagmamahal sa kapwa. Sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magtanong sa sarili. Ano nga ba ang halaga ng lahat ng aking paglilingkod sa simbahan? Kung nabigo naman akong tumulong sa kapitbahay na tunay na nangangailangan. 3 araw na nanatili sa ospital si Aling Sonia. Sa bawat araw na lumilipas, hindi nawawala sina Aling Ruby, Mang Randy, sa pagdalaw sa kanya. Minsan ay may dalang lugaw, minsan ay prutas, at kung minsan naman ay simpleng kamusta lamang ang daladala nila. Hindi man sila mayaman, ramdam ni Aling Sonia ang kanilang taos-pusong malasakit. Samantala, ang ilan sa kanyang mga kasamaan sa simbahan ay patuloy na nagpapadala ng mensahe. Magpagaling ka sana, Aling Sonia. Ipagdarasal ka namin. Nagpapasalamat siya sa mga dasal na yon. Ngunit ngayon ay mas malinaw na sa kanya ang kaibahan ng panalangin at ng aktwal na pagtulong. Habang nakatanaw siya sa bintana ng ospital isang hapon, muling bumalik sa kanyang alaala ang mukha ni Aling Ruby noong araw na humingi ito ng kaunting malunggay. Naalala niya ang maliit na mangkok. Naalala niya ang nanginginig na boses nito. At higit sa lahat, naalala niya ang sarili niyang malamig na pagtanggi. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Bakit ko nagawa yun? Mahina niyang bulong. Hindi niya namalayang nakatayo na pala sa pintuan si Aling Ruby. Sonia, umiiyak ka ba? Mabilis na pinunasan ni Aling Sonia ang kanyang mga mata. Ngunit hindi niya na kayang itago pa ang bigat ng kanyang damdamin. Ruby, patawarin mo sana ako. Nagulat si Aling Ruby. Hindi ko dapat ipinagdamot sa iyo ang kaunting malunggay. Napakaliit na bagay lang noon. Pero ang laki na ng naging pagkukulang ko bilang tao. Akala ko noon sapat na ang pagsisimba at paglilingkod ko sa simbahan. Hindi ko nakita na ang tunay na pagsunod sa Diyos ay nagsisimula sa pagmamahal sa kapwa. Tahimik na nakinig si Aling Ruby. Patuloy si Aling Sonia sa pagluha. Habang kayo ang tumutulong sa akin ngayon, lalo kong nararamdaman ang hiya. Kayo pa ang unang dumating kahit kayo ang nasaktan ko. Lumapit si Aling Ruby at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Sonia, malumanay niyang sabi. Lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga ay marunong tayong umamin at magbago. Napayakap si Aling Sonia kay Aling Ruby habang kapwa sila umiiyak. Sa labas ng silid, nakita ni Mang Randy at Eric ang dalawa. Nagkatinginan sila at napangiti. Sabi ko sa iyo, Tay,
Bulong ni Eric. Mas magaan ang buhay kapag marunong magpatawad. Tumango si Mang Randy. At mas malaki ang biyayang natatanggap ng pusong marunong magpakumbaba. Makalipas ang 2 araw, pinayagan ng makauwi si Aling Sonia. Bago siya lumabas ng ospital, dumaan ang pari na nagmimisa para sa mga pasyente. Anak, sabi nito, minsan gumagamit ang Diyos ng pagsubok, hindi para tayo parusahan, kung hindi para buksan ang ating puso sa mga aral na matagal na nating naririnig. Ngunit hindi pa natin tunay na naisa sa buhay. Napangiti si Aling Sonia habang pinupunasan ang natitirang luha sa kanyang pisngi. Ngayon ay nauunawaan na niya ang kahulugan ng mga salitang iyon. Hindi nasusukat ang pananampalataya sa dami ng misa, nobina o dasal. Nasusukat ito sa kabutihang ginagawa sa mga taong nangangailangan, lalo na sa mga pinakamalapit sa ating tahanan. At sa kanyang pagbabalik sa barangay, isa lamang ang nasa puso ni Aling Sonia. Ang itama ang pagkakamaling minsan niyang ginawa at magsimulang mamuhay ayon sa tunay na diwa ng pananampalataya. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan nang nakabawi si Aling Sonia. Hindi lamang ang kanyang katawan ang gumaling, kung hindi maging ang kanyang puso. Sa bawat umagang nagigising siya, may isang bagay siyang paulit-ulit na ipinapangako sa sarili. Hindi na ako mabubuhay para lamang magmukhang mabuting tao. Gagawin ko ang tama kahit walang nakakakita. Isang umaga, lumabas siya ng bahay dala ang isang malaking basket. Lumapit siya sa kanyang punong malunggay na minsan niyang ipinagdamot. Maingat niyang pinutol ang maraming sanga. Habang inilalagay ang mga ito sa basket, napangiti siya. Mas masarap pala sa pakiramdam ang mamigay kaysa mag-ipon, mahina niyang sabi. Ang una niyang pinuntahan ay ang bahay ni Aling Ruby. Nagulat si Aling Ruby nang makita siyang nakatayo sa kanilang tarangkahan. Sonia, halika, pasok ka. Ngunit umiling si Aling Sonia. Iniabot niya ang isang malaking supot na sariwang malunggay. Ruby, alam kong hindi nito mabubura ang nangyari noon. Pero sana tanggapin mo ito bilang simbolo ng bago kong simula. Napaluha si Aling Ruby. Hindi niya na kailangan ng maraming salita. Isang mahigpit na yakap ang naging sagot niya. Mula noon, naging iba na ang mga araw ni Aling Sonia. Kapag may kapitbahay na nangangailangan ng gulay, hindi na nila kailangan pang mag-atubiling kumatok. Kapag may humihingi ng tulong, inuunahan na niya ang mga ito. Kapag merong may sakit, nagluluto siya ng sabaw at siya mismo ang naghahatid. Napansin niyo ni Aling Esther at Aling Baby. Parang ibang-iba na si Sonia, nakangiting sabi ni Aling Baby. Tumango si Aling Esther. Ngayon ko nakita ang tunay na bunga ng pananampalataya. Maging ang pari ay napansin ng malaking pagbabago. Matapos ang isang misa, nilapitan niya si Aling Sonia. Mas tahimik ka na ngayon, sabi ng pari. Ngumiti si Aling Sonia. Father, dati po kasi gusto kong mapansin ng tao ang paglilingkod ko. Pero ngayon, sapat na sa akin na alam ng Diyos ang ginagawa ko. Mas lalong humanga ang pari sa kanyang kasimplihan. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting mas gumaan ang samahan ng magkakapitbahay. Ang dating bakod na nakihiwalay sa kanila ay tila napalitan ng pagtutulungan at pagmamalasakit. Isang hapon, may maliit na batang babae ang kumatok sa bahay ni Aling Sonia. Aling Sonia? Lumabas siya at ngumiti. Oh, iha. Ano ang kailangan mo? Nagluto po kasi si mama ng tinola. Baka pwede pong makahingi ng kaunting malunggay. Napatingin si Aling Sonia sa kanyang puno. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagdalawang isip. Kumuha siya ng isang malaking supot. Pinuno iyon ng sariwang malunggay at iniabot sa bata. Dalhin mo ito sa mama mo, ha? At sabihin mo, kapag naubos pa, bumalik lang kayo. Lumiwanag ang mukha ng bata.
Maraming salamat po. Habang pinagmamasdan niyang papalayo ang bata, napatingala si Aling Sonia sa simbahan na tanaw mula sa kanyang bakuran. Naalala niya ang lahat. Ang papuri ng mga tao, ang mangkok na walang laman, ang ospital, ang pagluha, at ang pagpapatawad. Noon niya tunay na naunawaan ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Hindi pala sapat ang palaging pagdarasal, pagsisimba, at paglilingkod sa altar, kung kulang naman ang malasakit sa kapwa. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa dami ng iyong dasal, kung hindi sa dami ng pusong iyong natulungan. Hanggang sa lumipas ang 1 taon, marami nang nagbago sa maliit na barangay na minsang naging saksi sa isang simpleng mangkok na walang lamang malunggay. Ang dating bakod na tila naghihiwalay sa mga magkakapitbahay ay napalitan ng bukas ng mga tarangkahan. Hindi na nahihiyang kumatok ang mga tao sa bahay ng isa't isa. Kapag may nagluluto at may kulang na sangkap, alam nilang may kapitbahay na handang magbahagi. Isa si Aling Sonia sa nangunguna sa pagbabagong iyon. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng papuri matapos ang misa. Sa katunayan, mas madalas na siyang makita sa likod ng simbahan, tahimik na naglilinis o naghuhugas ng mga pinagkainan pagkatapos ng mga gawain. Kapag may nagtatanong kung sino ang gumawa, ngumingiti na lamang siya. Hayaan na natin. Ang mahalaga, may nagawa tayong mabuti. Hindi na rin niya hinahayaang may umuwing walang dala mula sa kanyang bakuran. Ang kanyang punong malunggay ay lalo pang sumigla. Ngunit sa halip na ipagdamot, ginawa niya itong biyaya para sa buong komunidad. Kung kailangan nyo, mamitas lang kayo ha. Madalas niyang sabihin. Mas masaya ang punong namumunga kapag marami ang nakikinabang. Isang umaga matapos ang misa, nagtipon ng mga tao sa harap ng simbahan. Lumapit si Aling Esther kay Aling Sonia. Sonia, Nakangiting sabi niya. naalala mo ba noong dati? Lagi kang pinupuri dahil sa sipag mo sa simbahan. Mahinang tumawa si Aling Sonia. Oo, naalala ko. Ngayon, Tugtong ni Aling Baby. hindi ka na namin hinahangaan dahil lang sa pagsisimba mo. Napatingin si Aling Sonia sa kanila. Hinahangaan ka namin dahil nakita namin kung papaanong binago ng Diyos ang puso mo. Napaluha si Aling Sonia. Hindi dahil sa papuri, kung hindi dahil alam niyang sa pagkakataong ito, hindi na ang kanyang panlabas na gawain ang nakikita ng mga tao, kung hindi ang pagbabagong nangyari sa kanyang puso. Mula sa di kalayuan, nakita niya sina Aling Ruby, Mang Randy, at Eric na masayang nag-uusap habang pauwi. Napangiti siya. Kung hindi dahil sa isang simpleng mangkok ng malunggay, marahil ay hindi niya kailanman mauunawaan ang tunay na kahulugan ng pananampalataya. Minsan, hindi ingranding himala ang ginagamit ng Diyos upang baguhin ang tao. Minsan, sapat na ang simpleng pangyayari, isang pagkakamali, at isang pusong marunong magpatawad upang maituwid ang landas ng isang buhay. At sa bawat dahong sumisibol sa kanyang punong malunggay, lagi niyang naaalala ang aral na hindi niya malilimutan. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nakikita sa loob ng simbahan. Ito ay nabubuhay sa bawat tahanan, sa bawat bukas palad, at sa bawat pusong marunong magmahal at magbahagi sa kapwa. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Hindi nasusukat ang tunay na pananampalataya sa dami ng panalangin, sa madalas na pagsisimba, o sa dami ng gawaing pangrelihiyon. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay nakikita sa paraan ng ating pagmamahal, pagtulong, at pagbabahagi sa ating kapwa, lalo na sa oras ng kanilang pangangailangan. Itinuturo ng kwento na ito na ang kabaitan ay hindi dapat hanggang sa loob lamang ng simbahan. Mas mahalaga ang pusong marunong magpatawad, magpakumbaba, at magbago kesa sa taong naghahangad lamang ng papuri mula sa iba. Naway maging paalala ang kwentong ito na ang bawat simpleng kabutihang ginagawa natin
kahit isang mangkok ng malunggay lamang ay maaaring maging sagot sa panalangin ng isang taong nangangailangan. Sapagkat sa bawat pagtulong sa kapwa, para na rin nating pinaglilingkuran ng ating Panginoon. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at papasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga-saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!